T-Fam, isipin mo to. Hawak mo ngayon ang cellphone mo. May suot kang sapatos. May iniinom kang soft drink. At baka mamaya, may kakainin ka pang noodles o iinom ng gatas. Pero ang tanong, saan ba talaga nagsimula ang lahat ng yan? Hindi sa mall, hindi sa tindahan, hindi rin sa online shop. Nagsisimula lahat ng yan sa mga pabrikang sinlaki ng buong barangay. Sa episode na to, hindi tayo magbibilang ng mga gusali. Dadalhin kita sa loob ng higanteng pabrika sa Pilipinas. Mga plantang 24/7 kung tumakbo. May makinang kasing ingay ng eroplano at kayang gumawa ng libo-libong toneladang produkto sa isang araw. Ito ang mga lugar kung saan hinuhubog ang semento ng mga tulay. Binubuo ang sasakyan na sinasakyan natin. Nilalagyan ng laman ng mga bote ng soft drinks na pampalamig natin sa init at ginagawa ang mga produktong parte na ng araw-araw natin. Sa madaling salita, ito ang mga pabrikang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Dito pumapasok ang trabaho, dito pumapasok ang technologies, at dito mo makikita na kaya rin ng Pilipinas makipagsabayan sa mundo pagdating sa malaking industriya. So tara, puntahan na natin ang pinakamalalaking pabrika sa Pilipinas. Mr. D. Una, ang Eagle Cement. Higante sa paggawa ng semento. Matatagpo nito sa Barangay Acle, San Ildefonso, Bulacan. Ito ang kanilang integrated plant. Ang plantang ito ang pinakamalaking integrated single cement plant sa bansa. Meron itong 2 linya ng produksyon na may kabuuang kapasidad na humigit kumulang 5.1 million metric tons bawat taon. Sa pagdagdag ng 3 linya, umabot ang kapasidad sa 7.1 million metric tons. Bagay na naglalagay sa Eagle Cement sa tuktok ng industriya. Lalo pa nitong napapabilis ang pagbuo ng mga gusali, kalsada at iba pang infrastruktura sa Pilipinas. Bukod sa laki, ginagamit ng Eagle Cement ang modernong technologies sa paggawa ng semento upang maging mas matibay at mas environment friendly ang kanilang produkto. Kung naghahanap tayo ng konkretong halimbawa ng malakihang industriya na Pinoy, ang planta ng Eagle Cement ang isa sa unang tutumbok sa ating isipan. Number 2, Toyota Motor Philippines or TMP ang may pinakamalaking assembly plant ng sasakyan sa bansa. Nasa 82 ektarya ang Toyota Special Economic Zone sa Santa Rosa. Ito'y nasa Laguna, ang kanilang head office at manufacturing plant. Sa loob ng lawak na ito, ina-assemble ng Toyota mga sasakyang Vios, Innova at Tamaraw at kayang gumawa ng 60,000 unit kada taon. Bukod sa lawak ng lupain, mahalaga ang plantang ito dahil sumusuporta ito sa lokal na auto parts industry. At syempre, nagbibigay ito ng libu-libong trabaho sa mga taga Laguna, Cavite at mga karatig na probinsya. Number 3, Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Ito'y matatagpuan sa Canlubang, Laguna. Ang pinakamalaking plant ng Coca-Cola Euro-Pacific Partners or CCEP sa bansa. Ang Canlubang plant ang pinakamalaking manufacturing plant nila sa Pilipinas at 2 sa pinakamabilis na PET carbonated soft drink line sa buong mundo. Hindi pa dito nagtatapos. Nasa construction ng isang bagong planta sa Tarlac City na nasa 42 hectares at inaasahang magiging pinakamalaking planta ng Coca-Cola sa bansa. Sa groundbreaking ceremony noong 2025, sinabi ng mga opisyal na magiging isa ito sa pinakamalaking production size ng Coca-Cola sa buong mundo at magdadala ng daan-daang trabaho sa Central Luzon. Ang laki ng modernong teknolohiya ng mga plantang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang consumer market ng Pilipinas at ang tiwala ng global na korporasyon sa ating bansa. Number 4, Petron Bataan Refinery. Ito ang pinakamalaking oil refinery sa bansa. Matatagpuan sa Limay, Bataan. Meron itong kakayahang magproseso ng 180,000 barrels ng krudo araw-araw. Ang planta ay nagko-convert ng crude oil sa iba't ibang produkto tulad ng gasolina, diesel, jet fuel, kerosene at LPG. Maliban sa laki at kapasidad, napakahalaga sa refinery na ito
sa pagpapababa ng pag-aangkat ng produktong petrolyo at sa pagtiyak ng sapat na supply ng enerhiya para sa transportasyon at industriya. Noong 2016, sinagawa ang expansion upang gawin ng mas modern at mas mahusay na operasyon. Kaya patuloy itong lumalaban sa rehiyon bilang isa sa pinaka-advanced sa refinery. At number 5, Steel Asia. Ang Steel Asia Manufacturing Corp ay may ilang higanteng pasilidad. Noong 2014, binuksan nilang 3 billion Davao Works plant. Ayon sa ulat, nilarawan ni Steel Asia President Ben Yao ang planta bilang pinakamoderno at pinakamalaking plantang bakal sa bansa. Kayang gumawa ng planta ang 500,000 metric tons ng rebars bawat taon, at kasama ng iba pang planta ng kumpanya, tinataas nito ang kabuuang kapasidad ng Steel Asia sa 2 million metric tons. Ginagamit ng Davao Works ang makabagong teknolohiya para maging energy efficient at environment friendly ang produksyon ng bakal. Dahil dito, napababa ang pag-angkat ng steel at nakatulong ito sa pag-angat ng construction sa Mindanao. At number 6, Murata Philippines. Ito ang pinakamalaking pabrika ng Murata sa Asia. Ang Philippine Manufacturing Co. of Murata, PMM, sa Tanawan, Batangas, ang pinakamalaking manufacturing facility ng Murata sa Southeast Asia. Ayon sa balita, matatagpuan ang plantang ito sa loob ng First Philippine Industrial Park at nakatutok sa paggawa ng multi-layer ceramic capacitors na ginagamit sa electric vehicles at 6G communications. Ito ang pinakamalaking pasilidad ng Murata sa rehiyon at nagsisilbi itong modelong pabrika na pinapatakbo ng 100% renewable energy mula pa noong 2022. Ipinakita nito na posible ang malawakang produksyon ng high-tech na elektronikong component sa Pilipinas habang pinapangalagaan ng kalikasan. Noong 2025, nagtayo ang Murata ng bagong gusali sa loob ng planta na may kabuang floor area na 77,981 square meters at building area na 32,454 square meters. Ang dalawang palapag na gusaling ito ay magpapalakas pa sa kapasidad ng PMM upang tugunan ng tumataas na demand ng global electronics market. Number 7, Unilever Cavite Factory. Sa industriya ng consumer goods, nangunguna ang Unilever Philippines. Noong 2023, inanunsyo ng kumpanya na nagbukas sila ng powerhouse factory sa Cavite para ito sa kanilang beauty and well-being at personal care businesses. Ang 4.7 billion pesos na investment ay naglalayong magtaas ng produksyon ng shampoo, conditioner, deodorants at iba pang personal care products ng 15%. Nilarawan ni Pangulong Marcos ang pabrika bilang isa sa pinakamalaking beauty and well-being at personal factories ng Unilever sa Southeast Asia. Balak nitong maging bahagi ng World Economic Forum's Advanced Fourth Industrial Revolution Lighthouse, isa sa pagkilala sa paggamit ng mga pabrika ng cutting-edge na technology. Meron itong automated mixers, high-speed packaging at VR diagnostic tools para sa real-time monitoring. Pinapatakbo rin ng pabrika ang operasyon nito gamit ang renewable energy at may modernong wastewater treatment para sa mga mas sustainable na production. Ang planta sa Cavite ay simbolo ng pagsulong ng ating bansa sa advanced manufacturing at nagpapakita ng tiwala ng global brand sa lakas ng Filipino market. At number 8, Nestle Tanawan Factory. Noong 2012, binuksan ng Nestle ang isang malaking pabrika sa Tanawan, Batangas. Nakatayo ito sa 27 hectares na lupa sa loob ng First Philippine Industrial Park. Ito ang ikalimang factory ng Nestle sa bansa at dito ginagawa ang Coffee Mate, non-dairy creamer at Bear Brand powder milk. Mahalaga ito sa pagbibigay ng lokal na supply ng popular na gatas at kape sa mga Pilipino at nagbibigay ng trabaho sa libo-libong residente ng Batangas. Sa laki ng planta at laki ng produksyon, nagbibigay ito ng stable na supply ng produkto at nakakatulong sa pag-angat ng sektor ng agrikultura dahil sa pagkuha ng gatas at asukal
mula sa lokal na magsasaka. At number 9, Motolite or Philippine Batteries Inc. Kapag baterya naman ng kotse ang pag-uusapan, tumatayo ang Philippine Batteries Inc. or mas kilala bilang Motolite. Pinagmamalaki nila ang 18 hectares state-of-the-art manufacturing plant na kayang gumawa ng halos 750,000 units ng baterya buwan-buwan. Itong pinaka-integrated at technologically advanced na battery manufacturer sa rehiyon. Ito'y gumagawa ng automotive at motorcycle batteries, pati ng mga components tulad ng lead, oxides at plastic cases. Ang kapasidad at lawak ng pabrikang ito ay mahalaga para sa industriya ng automotive, motorsiklo at renewable energy storage sa bansa. Ito ang sumusuporta din sa local supply chain sa pamamagitan ng pagkuha ng raw materials at pagbibigay ng trabaho sa mga lokal na komunidad. At number 10, Amherst Laboratories at First Pioneer Distribution Inc. Pati ang katulad nito, ang mga pabrikang gumagawa ng gamot at mga distribution centers ay may malaking sukat. Noong 2025, ang Unilab Pharma Campus sa Biñan, Laguna ay may lawak na 3.5 hectares. Sa loob nito, matatagpuan ang Amherst Laboratories Inc., ang flagship manufacturing subsidiary ng Unilab. Ito'y sumasakop ng 2.4 hectares. Ang plantang ito ang pinakamalaking toll manufacturing pharmaceutical plant sa Pilipinas. At sumunod ito sa Good Manufacturing Practice Standards ng European Union at Singapore. Dito, ginagawa ang iba't ibang prescription medicines. Mula sa tableta, capsules hanggang sa syrup at ointment. Katabi nito ang First Pioneer Distribution Inc., isa sa distribution center na may mahigit 30,000 square meters na floor area at tinatawag na isa sa pinakamalaking covered single structure sa bansa. Mahalaga ang dalawang pasilidad na ito sa supply chain ng gamot at healthcare products sa Pilipinas. Pinapabilis nilang pag-abot ng dekalidad na gamot at nagtataguyod ng mas maayos na health system. At yan ang pinakamalalaking planta sa buong Pilipinas. Habang patuloy na lumalaki ang mga industriyang ito, responsibilidad din nating mga mamamayan na suportahan ang mga lokal na produkto at syempre, pahalagahan ng mga manggagawang Pilipino. Sa susunod na pag-inom ng soft drink, pagkain ng gatas o kape, o pagsindi mo ng ilaw sa kotse, alalahanin na may higanteng pabrika sa likod nito na ginawa ng ating mga kababayan. Ito ang kwento ng lakas ng industriya ng Pilipinas at ito ang mga pabrikang bumubuo sa ating kinabukasan. Kung nagustuhan niyo ang ating episode for today, please comment yes. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh! The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!